Sa pagkakaroon po ng anxiety ay sobrang hirap po ng naranasan ko noon. Nung unang atake ko talaga, sobrang hirap. Hanggang sa nakumpine ako sa ospital. Nung nakumpine naman ako sa ospital, wala namang makita kung ano yung nangyari sa akin. Ang diagnose ng doktor sa akin, high blood. Pero pakiramdam ko talaga na para akong na mild stroke kasi yung itong kaliwa kong balikat manhid siya, parang kulang sa dugo. Tapos itong ugat na to sobrang sakit, parang hinihila, nakaganito lang ako. Tapos yung puso ko ngayon masikip, tapos mabigat. Tapos yung paghinga ko parang hinuhugot ko pa yung paghinga ko na ganyan, pero parang hindi ko mahugot-hugot. Pero titingnan naman nila sa resulta. Wala namang masama dun sa resulta na yun. Nasabi naman nila na normal naman yung tibok ng puso mo, sabi nila. Kasi yung tibok ng puso ko noon 114. Tapos nung titingnan nila dun sa ECG, normal naman yung resulta. Ganun. Tapos pinapauwi na kami kasi wala naman na daw akong sakit. Pero yung pakiramdam ko talaga para akong namamatay. Hanggang papaalis na kami ng ospital, ipinipilit ko talaga dun sa doktor na mayroon akong sakit, na mild stroke ako, sabi ko. Tapos yung kabila naman, yung isang pasyente naman, para akong tinatawanan pa. Na mild stroke ka, nakakapagsalita ka, sabi sa akin. Pero wala kaming nagawa kahit sinabi kong ganun. Wala kaming nagawa kundi umalis na rin sa ospital kasi yung namin doon, PhilHealth. Libre naman kami doon, wala naman kaming binayaran, pero yung PhilHealth talaga yung nakatulong sa akin. Tapos nung pauwi na kami dun sa bahay, hindi tumitigil yung sintomas sa akin. Ganun hanggang sa 2 araw, 3 araw na andun ako sa bahay. Talagang yung sintomas, ganun pa rin, hindi nagbabago. Parang hinihintay ko na lang yung kamatayan ko, ganun. Tapos napapaupo na lang ako ng ganito. Kasi nanginginig ako eh. Tapos yung isip ko, malabo yung isip ko. Tapos para akong magkukulaps. Tapos nagsusuka ako, masakit yung dibdib. Ganyan, para lang akong mamamatay, ganun. Yung pakiramdam, tapos nanginginig yung tuhod. Tapos wala naman akong mapagsabihan kasi iisip nila wala naman akong sakit eh. Kasi normal yung lab test ko eh. Sinasabi ni nanay ko naman, normal naman yung lab test niya. Sabi nila, baka kinulam. Sasabihin na kinulam siya. Tapos ilang albularyo. Punta kami ngayon sa albularyo, wala namang nangyari. Ganun pa rin yung nangyari sa akin. Kaya nagpa-confine ulit ako sa ospital. Nagpasugod ulit ako sa ospital, pero ibang ospital naman sa San Carlos. Kasi nung unang punta namin sa dun sa malapit sa amin na ospital, pero nung mga 5 araw na sa San Carlos naman kami pumunta. Pero ganun pa rin. Inabot ako ng 2 araw. Ganun pa rin yung resulta. Normal yung lab test. Tapos yung lalaki doon, kasi lalaki yung tumingin sa akin. Yung unang ospital, Bading. Kaya hindi talaga yung Pero yung tumingin sa akin sa San Carlos, lalaki. Yung Bading na yun masungit eh. Yung dati, yung unang ospital, masungit siya. Hindi natin alam na mayroon akong anxiety, kaya lumala yung siguro yung pakiramdam mo kasi sumisigaw, nakikipagtalo, parang ipinipilit niya yung na wala akong sakit. Kaya nag-reflect sa akin. Akala ko nga nun baka cancer na eh, kasi hindi nila nakikita. Baka cancer to, sabi ko sa isip ko. Nandun na ako sa San Carlos, yung lalaking tumingin sa akin, sabi niya may takot, sabi niya. May takot siya. Ipa-albularyo nyo, sabi nung lalaki naman. Tapos nung pauwi na kami, wala namang nangyari doon. Mga reseta, ang daming reseta. Kahit wala akong sakit sa puso, niresetahan ako ng
yung mga propanolol, ganun. Saka anti-vertigo kasi nahihilo ako eh. Saka mga B-complex. Walang nireseta sa akin na ano yung para sa acid kasi hindi naman nila nakita na mayroon akong acid noon. Hindi nila na-diagnose. Tapos nung pag-uwi namin sa bahay, punta kami agad dun sa dun sa albularyo, pinaliguan ako, ganun. Tapos nag-atang ng manok. Pero ganun pa rin yung nangyayari. Para akong mamamatay, tapos iiyak ako, tapos naluluha na lang ako kasi parang inaantay ko na yung kamatayan ko. May cancer na ako sa utak, may cancer na ako sa katawan. Ano yung nangyayari. Tapos mga 2 araw, nagpasugod ulit ako sa ospital. Kasi hindi nagbabago yung punta na naman kami, tinignan naman ako, ECG na naman, pero pinauwi na naman kami. 1 oras lang. Wala naman siyang sakit, normal naman yung BP niya. Sabi, mabilis lang yung tibok ng puso. Pero hindi naman talaga mabilis kasi normal naman yun eh. Sabi kasi 90 yung tibok ng puso ko nun. Kaya normal pa daw yun, sabi niya. Kaya nangyari, umuwi na naman kami. Yan yung nangyari sa akin. Panahon ng COVID pa yun ah. Talagang matatakot ka talaga kasi madami kang nakikita na namamatay. Nadadagdagan yung stress. Ang masama pa dyan, nung panahon na yun, hindi ko alam na mayroon akong anxiety. At hindi ko alam na mayroon akong acid reflux. Tapos ito na, ngayon, nakaipon na ngayon si nanay ko. Tapos yung pera ko, nahanap ko yung pera ko. May naalala akong pera ko, sabi ko. Kasi nag-iilaw ako ng gagamba noon. May naitago pala ako na nakalimutan ko na. Tapos kinuha ni nanay ko mga yung 4,000. Kinuha ni nanay ko tapos pinang ECG, namin 2D echo. Kasi baka hindi nakikita sa ECG sabi nila. Kaya nagpaano ako ng 2D echo. Nang ako ng 2D echo, mga 6 na buwan na yun eh. 6 na buwan, magpipitong buwan. Tignan mo yung hirap ko, di ba? Tapos nagpa-2D echo ako. Tapos sabi ng nagto-2D echo ngayon sa puso. Wala akong sakit sa puso. Normal, sabi niya. Sabi niya baka meron kang anxiety. Saka acid reflux yung nararamdaman mo. Sabi niya, ilang buwan na ba yan? Ano na? 6 na buwan, sabi ko. Magpipito na, sabi ko. Baka mayroon ka ng GERD. Sabi niya, ayun, binigyan niya ako ng mga reseta. Ngayon, tapos nireseta niya sa akin, ano ba yung mga pagkain na dapat kung kainin, sabi ko. Sabi niya, saging daw. Kaya bumibili ako ng saging noon, tapos iniresetahan niya ako ng pantropazole, saka Gaviscon, saka yung isa, domperidone. Ayun. Doon ko nalaman na yung tungkol sa anxiety sa GERD. Kaya nung nakasali na ako sa mga groups kasi nagse-search na ako kung ano yung anxiety sa GERD na yan. Pero yung kaka-search ko sa kaka-google, kaka-search ko sa mga nararamdaman ko, lala akong natitrigger kasi hindi ko nga alam kung ano yung nangyayari sa akin. Di ba? Hindi naman natin alam kung ano yung nangyayari sa atin kaya napapasearch tayo. Pero pag alam na natin yung nangyayari sa atin, bakit pa tayo mag-search, di ba? Common sense tayo, di ba? Kaya yung iba, naiintindihan ko kasi ranas ko yan. Danas na danas ko yung pagkakaroon ng anxiety. Saka, kaya nga ako gumagawa ng mga video ngayon kasi pag may mga first timer na nagkakaroon ng ganitong sakit kasi para malaman nila, hindi tulad sa akin na talagang 7 buwan bago ko nalaman. Pero kahit noon, nung nalaman ko na, hindi pa rin tumigil yung sintomas sa akin. Pero alam ko na yung dapat gawin. Parang humina yung pagkakaroon ko ng anxiety kasi nalaman ko na wala akong sakit sa puso. Tapos nalaman ko na hindi naman talaga ako totoong high blood. Diba? Nawala yung dalawa na kinakatakutan ko. Ang sumunod na kinatakutan ko naman ay tungkol sa maasim kasi nung unang buwan saka 6 na buwan
kumakain ako ng ano, yung